Good morning, ladies and gentlemen. A blessed morning to each and everyone. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang wedding ceremony ni Neil and Kat. DJ, music please. Palakpakan po natin ang pagpasok ni Reverend Pastor Edwin Apo. The first principal sponsors. The second principal sponsors. Next principal sponsor. At siyempre po, isang masigapong palakpakan sa pagpasok ng groom kasama ang kanyang mga magulang. Ready na po ba? Lumabas na ako eh. Ganyan po talaga kapag live. Kasi si Bride talaga uli po yan eh. Asan na yung bride? Dapat kasama yung bride. Okay na yan. Naiwan yung bride. Papa DJ, music please. Para sa pagpasok ng importanteng babae ngayong araw na ito. Ladies and gentlemen, the beautiful bride, Miss Kat.
Inihiling ko po ang bawat isa ay tumayo. At manatili po tayo nakatayo. Tayo ay narito ngayon sa banal na presensya ng ating Diyos upang saksihan ang sagradong kasunduan ng pag-iisang dibdib ni Neil at Kat. Ang pag-aasawa ay isang banal na kasunduan at sumpaan sa Diyos. Ito ay dapat igalang at pahalagahan ng tao. Let's pray. Aming mapagmahal na amang Diyos, sa sandaling ito ay lumalapit kami sa inyo na may pusong puspos ng kagalakan at pasasalamat. Salamat po sa regalong pag-ibig na siya nagbuklod kina Neil at Kat. Dalangin ko, Panginoon, na ang malagang araw na ito ay hindi lamang maging isang magandang alaala ng mag-asawang ito, kundi maging hudyat ng pagkamulat sa wastong pag-iisip nila ukol sa matrimonyong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na pong maupo ang bawat isa. Sige po. Yan, maaari na po kayong umupo dito sa harapan na dalawa. Neil and Kat. Hindi kasama yung cat. Masaya ba kayo ngayon? Okay, masaya sila talaga. Amen. So, in behalf of the bride and groom, members of the family, relatives and friends, sponsors and bridesmaids, delegates and guests, welcome sa inyong lahat. Welcome everyone. Palakpakan natin ang bawat isa sa inyo. Hayaan niyo pong mangusap muna ako, hindi lamang sa dalawang taong ito na ikakasal ngayon, kundi po sa lahat na nandito na. Bata man o matanda, wala na pong age limit kasi lahat dadating naman talaga dito sa puntong ito eh. No? Dadaanan natin ito sa landas ng ating buhay, bawat isa. Nawa po ito matak ang panandaliang mensaheng aking isi-share sa inyo ngayon para sa maaluan na pagsasama ng magpapakasal o magsasama, mag-iisang dibdib. Ang pag-aasawa po ay hindi parang kaning mainit na pag sinubo mo at napasok ka, ay pwede mo na lang basta iluwa. Tama po ba? Mayroon po itong katotohanan sa banal na kasulatan. Ang sabi sa 1 Corintios 7, G hanggang 11. Sa mga may asawa, ito ang iniuutos ng Panginoon. Tandaan natin, utos ito ng Diyos. Sabi ni Pablo, hindi ako ang may utos. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit, kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa. Mahigpit, ano? O kaya'y muling makipagkasundo sa kanyang asawa. At huwag din namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. 1 Corinto 7, G hanggang 11. Ano pong saysay ng ginagawa ng simbahan at gobyerno kung pagkatapos ng magastos, kung minsan ay magarbong handaan at nakakapagod na okasyong ganito, ay maghihiwalay din? Mateo 19:6, Jesus said, hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ni numan. Period. No ifs, no buts. Kapag pinagsama mo ang bigas at ang tubig at pinadaan sa apoy, magiging kanin yan. At hindi mo na pwedeng paghiwalayin diyan sa kanin ang bigas at ang tubig.
Kahit anong gawin mo, hindi yan pwede maghiwalay. Kahit lumamig yan, sa mainit, sa malamig, o sa mapanis yan, sila ay hindi na pwedeng paghiwalayin. Agree kayo? Amen. Bakit? Sapagkat wala na ang anyo ng bigas at ang anyo ng tubig sa kanin. Sila'y iisa na. Ganon din sa pag-aasawa, wala na ang anyo ng individuality o singleness ng mag-asawa. Subalit maraming mag-asawa, pag lumamig na, pag napanis na ang kanilang relasyon, ay naghihiwalay. Kanya-kanya silang hanap ng apoy sa ibang kandungan. Bawal na bawal sa Diyos ang hiwalayan ng mag-asawa. Anuman ang mga personal na rason natin, hindi pinahihintulutan ng langit ang anumang hiwalayan ng minsay nagsumpaan sa kanyang harapan. Ang sabi na binasa natin kanina, ngunit kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa. O kaya'y muli makipagkasundo sa kanyang asawa. Eh di magtiis ka. No? Magtiis ka habang buhay. Manggigil ka mag-isa mo. Bawal ka makipagrelasyon sa ibang tao habang humihinga pa ang kaputol mo. Ganon po ang prinsipal ng Biblia at ni Jesus Christ. Nangako ka sa Diyos, tuparin mo. Otherwise, your only option ay makipagkasundo ka ulit sa asawa mo. Oras na pumasok ka sa matrimonyo ng kasal, commitment na to till death. Magkanda sira-sira. For better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do you part. Yun po ang ibig sabihin noon. Ang sumpaan sa matrimonyo po ng kasal ay isang malaking pangako sa Diyos na kailangan mong tuparin habang buhay. Sabi sa Deuteronomio 23:21, kapag nanumpa ka kay Yahweh na iyong Diyos, tuparin mo agad to. Kapag hindi mo tinupad, ikaw ay magkakasala at si Yahweh na iyong Diyos ang magpaparusa sa iyo. Mangangaral 5:4 hanggang 6. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad. Hindi siya naglulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangangako ka at hindi mo tutuparin. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Naku. Kung magkagayon, hindi Kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Nasa sumpa ka ng habang nabubuhay ka. Kapag hiniwalayin mo ang iyong asawa. Ang kasal ay may entrance, walang exit. Tatawa si Parang kamatayan lang po yan. Wala nang balikan. Ha? Kaya nga, yung iba, ay minabuti na lang po nilang magsama ng walang kasal-kasal. Live-in. Para anytime, madali silang makalabas pag napaso sila. Ha? Nagtatalik. Alibay na lang po nila yung wala pang budget. Wala pang budget magastos magpakasal. Saka na lang. Pero ang totoo, wala silang commitment sa Panginoon Diyos at sa isa't isa. Akala po nila lusog na sila doon kay Lord. Mas lalong kasalanan po yung nagsasama ng walang basbas ng Diyos. Ha?
Yung live-in. Alam nyo kung anong tawag ng Biblia doon? Immorality yon, pakikiapid. Fornication. No? Nagtatalik ang dalawang single persons nang walang basbas ng langit. 1 Corinto 6:9 hanggang 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, ayan na. Pag sinabi pong nakikiapid, single, nagsasama. Ang mga nangangalunya, single, married yung isa, nagtatalik, pangangalunya yon adultery. Married, nagtatalik, pero iba ang asawa nila, adultery, pangangalunya yon. Ulitin ko, basahin. Ang mga nakikiapid, nangangalunya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Grabe, no? Taas ang kamay po ng mga nais itaboy ng langit pag sila'y namatay. Itaboy ni San Pedro. Walang magtataas ng kamay. Tupdin niyo ang inyong pangako sa matrimonyo ng kasal. Ang pag-aasawa ay isang divine institution na tinadhana ng Diyos para lamang sa isang babae at sa isang lalaki, at batas ng langit ang umiiral dito. Ang batas ng tao ay hindi. Kalooban ng Diyos ang masunod dito, hindi ang kagustuhan ng tao. Mateo 19:7-8, tinanong siya ng mga Pariseo, kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya ito palayasin? Diborsyo po yon. Ha? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganon ang pasimula. Hindi kalooban ng Diyos ang diborsyo o anumang hiwalayan in the first place. Tao lang ang umimbento nito para magkaroon lang ng kaayusan, kasi dumadami na kasi. Nung unang panahon pa, ang mga naghihiwalay at nagiging magulo na ang komunidad. No? Kung walang legal na written agreement, puro na krimen ang nangyayari. So, nagkaroon lang na ganun, pero hindi ganun ang original na plano ng Diyos. Kung matigas ang ulo mo sa Diyos, naku, delikado ka sa Diyos. Sa judgment ng Diyos. Diyos ang kalaban mo dito kapag kakasal na ang nalalagay sa balad ng alanganin. Huwag mo sabihin maka-Diyos ka, relihiyoso ka, ministro ka o pastor ka. Panlabas na gawain mo lang po yan. Pero deep inside, namumuhay ka sa secret sin mo ng pagsuway sa kalooban ng Diyos. Anong sabi sa Mateo 7:21, pinakapopular ito na bersikulo, na isa sa pinakanakatatakot na salita ni Kristo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Being religious is not a license to commit adultery, to commit fornication. You have to obey the will of God. Rampant kasi po ang hiwalayan noon hanggang ngayon. Kaya ginawa ang diborsyo. Pero para ituwid ang lahat ng pagkakamali ng mga tao, nung dumating si Jesus, binago niya yung sistemang yon.
Wala na, ayaw ni Jesus ang diborsyo. Ibinalik niya sa orihinal na plano ng Diyos na ang mag-asawa ay manatiling magkapisan, magpakailanman. Ang Diyos ang masusunod, hindi ang tao. Amen. When we go to heaven, face judgment, we cannot have alibis and excuses. God knows everything. You don't need to explain. Ang kalooban talaga ng Diyos sa mag-asawa ay ang magsama ng maluwat habang buhay. Pero ang tao kasi po, follow your heart ang pinaiiral, imbes na follow your God. Kaya real talk lang po ito ha. Ulitin ko, yung mga Kristiyanong nagdi-divorce ay lumalabag sa kalooban ng Diyos Ama. Ayon kay Jesus, hindi sila makakapasok sa langit. Ang legal na hiwalayan sa batas ng tao, lusot ka. Pero sa batas ng Diyos, lagot ka. Remember, marriage is not man's institution. It is God's when He created Adam and Eve. Divine laws rule over man's laws. And God has His own court of justice. And final judgment, one day, for every disobedience. Kaya kung umaasa kayong tatanggapin kayo ng langit, pag namatay kayo, ngayon pa lang, siguraduhin yung sinusunod nyo ang Diyos sa larangan ng inyong pag-iisang dibdib. Sa lahat ng mga may asawa dito, I'm charging you by the power of the Word of God, manatili kayo sa inyong sumpaan. Ayusin nyo ang anumang problema at sigalot upang matupad nyo ang kalooban ng Diyos at maging maayos ang inyong relasyon sa Kanya. Useless ang prayerfulness mo. Useless ang pagiging Kristiyano mo. Useless ang lahat ng religious deeds mo and good deeds mo kung deep inside meron kang pangako sa Diyos na hindi mo tinupad. Sabi mo sa iyong katabi, ayusin nyo. Ayusin niyo. At kayo ngayon, Neil at Kat, para sa lahat po yun. Ano? Kayo naman ngayon, Neil at Kat, para huwag kayong umantong sa dilema ng pagsasama bilang mag-asawa, narito po ang ilang payo ko sa inyo. Pwede niyo po itong ituring na 10 utos mula sa banal na kasulatan. Pinagsama-sama ko po ito, 10 kasi ito, kaya bibilisan ko lang. Wala tayong oras. May service pa po kami. Okay? Pinamagatan ko itong 10 tagubilin sa mag-asawa. Una, number 1, itaguyod ang pagsasama sa tamang pundasyon. Ano ba ang tamang pundasyon? Alamin muna natin kung ano ang mga maling pundasyon ng pagsasama ng mag-asawa. Ang mga karaniwang maling pundasyon ng pag-aasawa na kadalas ay nauuwi sa hiwalayan. Number 1, emosyon. Feelings. Damdamin. Love na love ko siya. Sobrang mahal ko siya. Kaya pakakasalan ko siya. Number 2, maling pundasyon. Physical attraction. Pogi. Cute na cute. Ganda, tangos ng ilong, macho. Ha? Health and beauty. Popularity. No? Sikat siyang vlogger. Kailangan ko siyang pakasalan. Ha? Itong mga maling pundasyon ito, ha? Mga magagandang plano sa buhay. Parehas kami, magagandang mga plano namin sa buhay. Kaya dapat magsama kami. Impluwensya ng pamilya o ibang tao sa kanilang dalawa. Pera, negosyo, mga ari-arian, at mga anak. Pakasal na lang tayo, may anak na tayo. Ito ang mga pundasyon. Maraming nag-aasawa, nagpapakasal, nangangako sa Diyos sa matrimonyo ng kasal dahilan sa mga pundasyon na ito. Ano ba ang tamang pundasyon sa pag-aasawa at pagtataguyod ng pamilya? Awit 127:1.
Maliban niya na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. In other words, malibang si Lord ang pundasyon ng inyong marriage, walang kwenta ang inyong pag-iisang dibdib. Pag-ibig at pagsunod sa Diyos ang pundasyon. Sabihin po natin, pagsunod. Pagsunod. Kailangan susundin mo ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban mo o kalooban ng tao. Ang ugat ng lahat ng problema ng mga lipunan sa buong mundo ay matitrace po sa bawat pamilyang walang pag-ibig at takot sa Diyos. Pamilyang bukas sa mga oportunidad ng kamunduhan at kasamaan. Dito nagmumula ang mga magugulong pamayanan, mga nakawan, mga patayan, at lahat ng paglabag sa batas. Kapag ang bawat pamilya ay walang pag-ibig at takot sa Diyos. Ngunit kung ang bawat pamilya sana sa bawat barangay ay sumusunod sa Diyos, ang bunga nito ay isang maayos at mapayapang komunidad, syudad at maunlad na bansa. Kalawa, maging bukas at tapat ang inyong komunikasyon. Ang inyong linya between the two of you dapat bukas. Sa mga mag-asawa po na nandito, hindi lang sa kanila nilangkat, sa inyo po, sa lahat ng mag-asawang nandito. Matanong ko po kayo, huwag nyo na rin sagutin. Gaano kayo ka-honest sa isa't isa? Sa inyong asawa? Kaya mo bang pahawakan sa asawa mo ang iyong cellphone na hindi ka nagagalit? Na hindi ka na-insecure? Kaya mo bang ipabasa ang mga chat sa cellphone mo? Hindi mo siya pinagbabawalan? Open ka ba? Pwede niya bang basahin ang mga chats dyan? O kailangan pa siyang magpaalam muna sa iyo? Kung hindi mo masagot ng oo, bakit? May tinatago ka ba? Kung wala, anong masama kung mabasa niya mga chat sa CP mo? Iisa naman kayo. Ang pinag-isa ng Diyos ay wala ng privacy from each other. Agree kayo? Amen. Ito ang sabi sa 1 Corinto 7:4-5. Sapagkat hindi na ang babae ang may-ari o may karapatan sa kanyang sariling katawan. Kat, hindi na ikaw may karapatan sa iyong sariling katawan. Sa lahat ng may asawa dito. Kundi ang kanyang asawa, gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag ninyong ipagkakait ang inyong sarili sa isa't isa. Malinaw yan. Tantamount to saying, hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang cellphone, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa kanyang cellphone, kundi ang kanyang asawa. Maging open kayo sana sa isa't isa. Ang problema ng mga magkarelasyon ay kadalasan nag-uumpisa kapag sila ay close, pero hindi sila open sa isa't isa. So yan po yan. Dapat maging bukas at tapat kayo sa inyong komunikasyon. Ikatlo, matutong magpatawad sa isa't isa. Nobody's perfect, kaya there's no perfect marriage. Dahil nga, imperfect people tayo, we're joined together, magkakasakitan kayo, minsan, hindi sinasadya, minsan dahil sa mga kahinaan, pero wag na wag kayong magtatanim ng sama ng loob. Wag niyong hayaang mamunga ng kapaitan ang inyong puso. Ito ang brilliant advice ni Apostol Pablo, Efeso 4:26. Kung magagalit man kayo, iwasan niyo ang kayo'y magkasala. Paano? Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Matutulog kayong magkatalikod.
No, wag. Colosas 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So yan po ang pangatlo, ha? Matuto kayong magpatawad sa isa't isa. Pang-apat, iwasan ang kompetensya. Kung pareho kayong naghahanap buhay, wag na wag kayong magpalakihan ng kita. Pagsamahin nyo ang kinikita nyo sa kadoon nyo, ibase ang budget ninyo. Kung isa sa inyo ang breadwinner at ang isa ay homemaker, pantay ang inyong posisyon. Pantay ang inyong responsibilidad. Hindi ka magiging successful breadwinner kung wala kang supportive homemaker, kung walang tagalaba, kung walang taga-ayos ng damit mo, kung walang tutulong magbihis sa iyo at maghanda ng baon mo. May kasabihan, behind the success of a man is a woman. Palagi niyong isipin ang kami. Huwag yung ako. Iwasan ang kompetensya. Panglima, maging wais kayo sa pera. Ang problema sa pera, ang madalas na pinag-aawayan ng mga mag-asawa. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hebreo 13:5. Maging wais at honest kayo tungkol sa utang, sa kita, sa paggasta ng salapi. Gumawa kayo ng budget at pagkasunduan yung dalawa kung alin ang priority para hindi kayo nag-aaway. So yan o, maging wise kayo sa pera. Pang-anim, alagaan ang pagiging malapit ninyo sa isa't isa. Intimacy po. Ang intimacy o sex ay hindi lang po physical, ito po'y emotional, spiritual at mental. Pinag-uusapan at pinagkakasunduan po yan. Alam nyo bang may batas na marital rape? Pagka nagkakapilitan na, pwede kang idemanda. Iwasang maagaw ng mga pagiging abala sa buhay o may external influence ang quality moments ninyong mag-asawa. 1 Corintios 7:3. Dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa at gayon din naman ang babae. Dapat tupdin niyo. Okay. Pampito, sikaping lumago sa buhay ng magkasama. Isa sa malaking balakid po o malaking banta sa mag-asawa at ugat ng hiwalayan dahil sa tukso ng third party ay yung malayo ang mag-asawa sa isa't isa ng matagal na panahon. LDR. Malaking risk at banta sa relasyon ang pagiging OFW ni Mr. o ni Mrs. Kala nyo lang, walang babae si Mr. pagbaba sa barko. Kala nyo lang, si Mrs. Matthew 19:6. So they are no longer two, but one in flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Kahit trabaho, huwag kayong paghiwalayin ng trabaho. Huwag niyong hayaang magkakalayo kayo nang dahil sa mga trabaho niyo o plano niyo sa buhay. Pilitin niyong magkakasama kayo sa anumang undertakings niyo para mapangalagaan ang inyong marriage vows. Kung kailangan mong mag-work abroad, pues, gawan nyo ng paraan na magkakasama kayo abroad. May kasama akong kaibigan akong ganyan. Very successful sila. Nagsimula sila sa Saudi at ngayon nasa Canada na sila. Lahat ng anak nila ay pinanganak sa Canada. Again,
Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Pangwalo, igalang ang pagkakaiba ng isa't isa. Hindi lagi magkapareho ang ugali ninyo po. Ang mga likes and dislikes ninyo, pananaw sa mga bagay-bagay, sa parting ito po, both of you must agree to disagree. Sabihin po natin lahat, agree to disagree. Agree to disagree. You have to agree na meron kayong disagreement, na hindi kayo magkasundo sa parting yon, pero hindi kayo dapat nag-aaway. Ang pagiging incompatible ay hindi threat o banta sa inyong relasyon. Ito po nga po ay pwedeng maging strength ninyo kung gagawin yung complementary sa isa't isa ang inyong incompatibility. Malinaw po? Parang ganito po, no? Yan, swak. Alalahanin nyo, magkaiba kayo ng bahay at buhay bago kayo nagkakilala. Yung mga magkakapatid nga pong magkasama sa isang bahay, lumaki sa isang pamilya, madalas ay hindi magkasundo, kayo pa. Huwag na huwag mong susubuking baguhin ang asawa mo, mabibigo ka lang. Hindi mo trabaho yan, trabaho ng Diyos yan, ang magbago ng tao. Magkakasamaan lang po kayo ng loob. Matuto na lang kayong dalawa na magpagtiyagaan nyo ang isa't isa, ang mga incompatibilities ninyo, at pag-aralan mo kung paano mo mai-improve ang sarili mo para sa Kanya. In time, habang nakikita ng partner mo sa iyo ang kabutihan o kabutihan mo sa Kanya, sa kabila ng kung ano siya at kung ano ka, unti-unting magbabago din siya. Igalang niyo ang isa't isa ng higit kaysa inyong sarili. Roma 12, Gs. Pangsyam, magkaroon ng mabubuting gabay sa buhay. Huwag na huwag kang magko-confide ng mga personal problem mo sa ex mo. Yung iba kasi, pag may problema ng mag-asawa, pupunta kay ex, doon i-open eh. Delikado yan. Ang pakikisama sa matalino ay magdudulot ng karunungan, ngunit ang kasama ng mangmang ay mapapahamak. Kawikaan 13:20. Kailangan nyo ng tagapayo, preferably po mga nakatatandang mag-asawa. O kaya ay isang komunidad na gagabay sa inyo sa mga madidilim na landas ng buhay, katulad po ng Couples for Jesus, na mga born again, Couples for Christ, ng simbahan. Dapat talaga ang mga mag-asawa ay active sa mga church community groups, tulad ng Couples for Jesus, Couples for Christ, para lang sa ganun meron silang nako-confidan. Meron silang, merong gagabay sa kanila. Pang-sampu at panghuli. Gawing patnubay ang salita ng Diyos sa pagsasama. Sabi nila, the family that prays together stays together. But I would say this, the family that reads the Bible together stays better. How can you know the will of God if you don't know the Word of God? And if you don't know the Word of God, how can you follow His will? Kahit gaano ka kamadasaling tao, kung ang dasal mo naman, hindi mo naman pala alam na taliwas sa kalooban ng Diyos, useless ang dasal. Para malaman mo ang kalooban ng Diyos, magbasa kayo ng Biblia, para tinutugon yung prayers nyo. Ang akala natin, sumasa atin ng Diyos pag madasalin tayo. Hindi po. Ang totoo, masumasa atin ng Diyos pag sinasaliksik natin ang salita ng Diyos. Kasi ang Diyos ang nagsasalita sa atin doon. Pag ikaw ang nagpipray, ikaw lang nagsasalita sa Diyos. Ang Diyos nakikinig lang sa iyo. Alam mo, mas mainam.
ang magsalita ang Diyos sa iyo, na marami kang natututunan, nalalaman mo ang kalooban niya, o ikaw ang salita ng salita sa Kanya, na kahit hindi mo pa sinasabi, alam naman niya yun eh. Naintindihan natin? Pagariin niyo si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito po ang panghuli, babasahin ko lang po. Psalm 119 verse 9 onwards. How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. I will delight on your statutes. I will not forget your word. Bilang pangwakas po, nawa po ang mensaheng ito ay kumurot kahit papaano sa inyong puso at nagmulat sa tamang kaisipan. Sumainyo ang biyaya ng Panginoong Amang Diyos at ang pagkilos ng banal na Espiritu upang magsunod ninyo ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay siya nawa. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon po, iniling ko po ang ikakasal na sila'y tumayo. Harap kayo sa isa't isa. Yan. Meron pong tutulong, i-atras na lang muna yung chair ng konti. Neil, tinatanggap mo ba si Kat upang maging asawa, mamumuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo? Opo, tinatanggap ko po. Yes, thank you. Nangangako ka ba na siya'y iyong iibigin, aalawin, aalagaan at iingatan sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayo'y dalawa ay nabubuhay? Opo, nangangako po ako. Yes. Ngayon, ang tanong ko po sa mga nandito, is there any objection po from the audience sa pagsasama ng dalawa? Meron bang tumututol sa pag-iisang dibdib ng dalawang ito? Yes, speak now or forever hold your peace. Meron ba? Wala? Wala. Wala. Sige, palakpakan niyo mag-isawang ito. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Yan po ang pangako niyo sa isa't isa. Meron po tayong dalawang gagawin lang dito. Meron ako ditong Bible. Regalo po ito. Sige po, hawakan yung dalawang Biblia. Tanggapin ninyo ang aklat na ito para sa matibay na pundasyon ng inyong pagsasama. Nawa ang Bibliang ito ay magiging pangunahing gabay ninyo sa buhay. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, bumuo kayo ng pamilyang may takot at pag-ibig sa Diyos upang mapabuti ang inyong pagsasama saan man kayo makarating sa buhay. Joshua 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na ito at pagbulay-bulayan mo araw at gabi upang matupad mo ang nakasulat roon, sa gayon ikaw ay giginhawa at magtatagumpay ang iyong buhay. Tinatanggap niyo ba ang Bibliang ito? Tinatanggap po namin ang Biblia na salita ng Diyos
upang aming maging gabay at bukal na kalakasan ng aming pamilya. Yes, palakpakan natin sila. Andyan ba yung mga sising? Okay, salamat. Ang singsing po ay bilog, simbolo ng habang buhay na pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Ang pagsusuot ninyo ng singsing sa isa't isa ay isang public declaration ng inyong love and commitment at hangaring bumuo ng maayos na tahanan. Palagi nyo itong susuotin bilang alaala na ng inyong pagsumpaan at pagpapakita na rin sa lahat ng tao na nakatali na ang inyong puso't diwa, pag-ibig at katapatan sa inyong kabiyak. Sige po, pakikuha na lang yun. Yan. Isuot mo. Yan. Sige, si Neil muna ay pakisuot niya kay Kat yung singsing. Yan. Habang sinusuot mo yan, sabihin mo ito, mahal ko, isuot mo ang singsing na ito Isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking tapat bilang tanda ng aking tapat na pag-ibig sa iyo. na pag-ibig sa iyo. Yes. Ikaw din naman. Isuot mo muna. Mahal ko, isuot mo ang singsing na ito isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking tapat bilang tanda ng aking tapat na pag-ibig sa iyo. na pag-ibig sa iyo. Yes, palakpakan natin sila. By the authority or naway pagpalain muna kayo ng Panginoon, ng kayamanan ng langit, bumuhos nawa sa inyo, sa inyong magiging pamilya, ang biyaya at pagpapala ng Diyos. You are now one in love, one in life, and one in destiny. By the authority and power vested upon me by the Almighty God and the government of the Republic of the Philippines, I now pronounce you husband and wife. Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Neil Kat Mercado. Round of applause, please. Neil, you may now legally kiss your bride. Oh, moment yan. Gandahan nyo, ha? Bitawan First mo time, muna first yung time. flower. Ah, sige. First time, kinakabahan pa siya. Bitawan muna yung flower. Picture yan, ha? Tatagalan daw. Kami noon, 15 minutes, eh. Andi na. 30. 30 daw. Hindi na, tanghali na masyado. 5 minutes. Yun. Sa malakas na pagsigaw kong pakalakpakan naman yan. Alright. So, dyan po nagtatapos ang atin pong ceremony at magpipirmahan lang po tayo dito. Sige po, ang lahat ng mga ninong, si kayo munang dalawa. Sige, habang may music siguro. Yan. Yung mga ninong-ninang, ready po kayo para kasi pipirma po kayo dito. Sige, pakiguide na lang. Ninong, ready po ah. Paredy lang ng pods nila. Paredy lang ng pods nila. Dalawa lang
Sige po, after po niyan, pipirma po muna yung mga ninong at ninang. And then, picture muna, kasama si Pastor. Tapos, picture kasama yung mga ninong at ninang. Tapos, picture... Oh, pagod sa inyo. Kala niyo po, kanina pa kami ni Kat ng tawa sa taas. Oo. Kasama si Pastor. Oh, ninong, ninang. Ninong, ano? Ito yung mga ninang, no? Ang mabait na. Ninong. Dito na lang po, pila, oo. Medyo pasensya na po kasi nga po medyo tumatanghali na para po matapos po natin yung ating program. Ganyan din sinabi ni Kat eh. Sabi ni Kat kanina, oh, naku, kinakabahan na ako kasi first time ko. Natural, first time na pasaway, gusto ko pang dumalawa. Oh, kasi nagkakwento kami doon. Kasi talaga yung kasal, ang akala lang nilang kasal, pipirma lang, iwe-wedding lang. Hindi po. Kapag meron pong red carpet, automatic may entourage. Yun po yung hindi masyadong naipaliwanag. Pero lagi niyong tatandaan kapag may red carpet, automatic may entourage. Pero salamat po sa mga ninong at ninang kasi nakaisa at maayos na nagkaroon yung entourage. Thank you po sa inyong lahat. Ako rin muna i-stress. Pero kinakailangan nga wag ma-stress, no? Tubig-tubig muna ha. Alas 3 tayo kakain. Joke. Ano kaya itsura ng mga to, no? Alas 8 nandito, tapos alas 3 yung pakainin. Siguro isa-isend din nila sa ospital. Pastor, pa-picture muna kaya Ilakat sa kakainin. Photographer, pakunan po muna ng pictures. Mamaya na po yung mag-photo op ha. Meron po Di mo official lang photo ako mamaya. Tatawagin po kung sino-sino yung magpapakuha sa bagong kasal. Si Pastor po muna sa kasi yung bagong kasal. Nakalay pa. After po kasi nung pirmahan, imumove lang ho natin tong table para po sa photo op nung... Ang hirap na. Ako na yun, tapos ako pa rin, no? Putik. Pag-bomb package to. Sana nga. Joke! Hindi yan naiiba kasi nagtataka. Ay sige, pag kinuha nyo, ang laki-laki ng TF niyan. Hindi po. Oo, kung makakausap nyo ako, hindi ho. Diba Lumino? Actually ho talaga, pag mga out of Caloocan yan, 7,000, 10,000, ganun. Eh ngayon nga ho, 2,500 lang ako. Joke. Hindi ho, basta. Diba? Yun lang yung kaya nyo eh. Bakit hindi natin ibigay? Diba? Diyos ko, mawawala ka rin naman sa mundo, hindi mo madadala yan. Okay na. Kain muna tayo pa. Paalis, waiter.